Morning guys! Nakay tayo sa light boat ngayon. No? Puti-puti ng buhok ng inyong kasimahang isda. Kaya lang po kalaki ang ating sinasakyan. Yan. Kain tayo guys! Ayan. Sabay ko si Chief Engineer. Kain guys! Kain tayo kain. Ayan. Unang kain ko guys sa light boat. Ayan. Hatid ako sa lake. Lunch na tayo guys. Tilapia ang dagat muna tayo, tsaka master sa Sindoan. Baka naman, baka may mag-sponsor sa atin ng master dyan. Yes! All my bags are packed na guys. Ayan. Nandito na nga aking sasakyan. Ako na pag-uwi ito eh. Ha? Ayan guys. Dito na ang aking bag, sasakay na ako sa light boat, ang aking taxi, hatid ako sa lake. May banta ang daing, oh. Daing. Pauwi na kasi mga isda, guys. At nandito yung kapalit kong piloto. So, ayan. Pahinga muna ulit tayo. Nakihintay tayo ng chopper sa Pilipinas kung may parating na kaming chopper by December daw. So yun ang gagamitin ko. So yun ang hihintayin ko guys. So ayan. Uwi muna tayo. After more than 3 months natin dito. Ayan. Yan ang gamit ko guys. Yan ang gamit ko. Andito nung aking sundo, ang light boat guys. Ayan. Andiyan na ang kapalit si Colonel Lima Pilis. Ayan. Ayan. Kaya ating piloto guys, nakapalit ko ngayon. So, uwi muna ang inyong kasimahang isda. Pinalitan ko lang siya dito for 3 months. So, eto ngayon. Dami nating gasolina para sa chopper. So, ihatid ako nito sa Lae, Papua New Guinea. Oh, may baon pa akong isda, oh. Baon sa navigating guys. Ayan. Bigay. Para hindi magutom. Kasi mga isda, may baon pang isda. Ayan. So mga 2 days kami. 2 days kaming maglalakbay o magsisail papunta sa lake. So ayan guys. Dito kami sasakay. So para makauwi ng Pilipinas. Ayan. Ayan guys, sasakyan natin for 2 days. Ano ka? Bakit lumipat ka pa dyan? Ayan. Kalmada na naman ngayon. Ayan guys. Mga 2 araw kami navigating papunta lang para makabalik ng Pilipinas. Doon ako mag-aeroplano mula sa Lae, Papua New Guinea. Ito yung ano natin na Lightboat Adventure 2 guys. Nung pumunta ako dito, sumakay din ako dito for ilang oras din akong inihatid doon sa aking pupuntahan. So ito yung pinaka-taxi namin. Taxi dito sa Laot. Ayan. Yan, ganito ang buhay ng kasimahang isda. Abot-abot lang. Paano kaya ako tatawid dito mamaya? Ayan guys, nilipat na ako. So, nilipat muna ako guys para safe na. Sa nakikita nyo guys, pagka may mga uuwi o nagiging pasahero sa light boat, talagang tulong-tulong sila guys sa pagka-transfer ng ating gamit dyan. Yan guys. So, kita nyo, pag may umaalis, may dumarating, ganyan po. Tulong-tulong po talaga mga kasimahang isda para ma-transfer ng safely yung mga gamit, lalo na ang personnel natin guys. So, ito nga po yung aking taxi talaga. Maraming purpose po ang ating light boat na yan. Sila po ay naghahanap din ng isda o ng kawan. Ayan, nagpaalam na nga po tayo sa
ating mga naging kasamahan diyan kay Red Robin. So kami po ay about to to pull out na dyan sa kanyang mamaya-maya ng konti pag natapos po yung pagda-transfer ng mga gasolina at mga gamit na dapat ay may transfer dito kay Red Robin. So ganito po ang proseso guys, kasi ito nga pong Lightboat, kaya ang topic natin ngayon yung Lightboat Adventure 2 dahil dito nga po ako sumakay na pauwi papunta po sa Ley kung saan ako sasakay ng eroplano guys. Hindi po ako sumasakay ng Lightboat mula sa fishing ground o mula sa Papua New Guinea papunta ng Pilipinas. Palagi po akong nag-aeroplano guys. It so happen nga lang lagi na pagka time na po na uuwi ako ay wala pong fishing boat na eksaktong tatabi, kaya nagpapahatid po ako sa ganitong light boat para na sa ganon makatransit po ako ng bansa papunta ng Pilipinas guys. So nakikita nyo puro mga gamit, mga motor, mga mamahaling gamit po yan para sa barko at sa mga equipment na ginagamit sa pangingisda guys. So sa ganitong pagkakataon guys, makikita mo talaga yung bayanihan ng ating mga kasimahang isda. Hindi ka nila pababayaan na ikaw matransfer na kung basta-basta lang, talagang support nila ay nandyan lang. Yun naman po ang talagang maganda sa ang mga kasamahan mo po talaga ay mga Pilipino at talagang sila ay sumusuporta sa kapwa Pilipino or kung kasi sino man na kanilang kasama. Yan po ang hindi ko po makakalimutan sa experience ko dito sa pag-join ko as being simangista. Kita nyo naman po yung mga kasamahan hanggang sa nakatransfer po ako, talaga yung pagbabay nila sa akin ay talagang napaka-heartwarming guys, at hindi mo makakalimutan yung mga nakasama mo. Napakarami ko na pong nakasama mga simangisda dito guys sa aking pagpalaot for 15 years. So halos kilala na nila akong lahat, or kung hindi man ay mga baguhan lang siguro guys. Pero sa ngayon yan ang aking spotter na si Balcoyoka, nagbabay na sa akin kasi siya ang palagi kong kasama sa aking paghahanap ng isda. So yan, pull out na kami guys. Medyo umaatras-atras na yung ating ayan. Tingnan pati local crew. Yan, mga local crew, mga PNG crew guys yan. Kung mga nagtatanong kung may kasama kaming ibang lahi, yan po, yan mga kakulay natin. Talaga nagbababay pa sila sa akin noong time na ako ay paalis na, kasi kahit pa paano yung bonding namin dyan ay nakakatuwa naman dahil kumikita ang lahat, lalo na kung nakakatulong talaga yung servisyo ng isang helicopter. Yan, nag-pull out tayo guys dyan kay Red Robin, at marami po tayong dadaanan dyan na mga kasamahan pa. May fishing boat, may kukuhanin pa tayo mga kalakal na dapat ay madala sa tabi para sa ganon may dispose guys. Yung tinatawag natin mga basura, hindi po talaga tayo pwede magtapon o mag-itsa ng anumang basura dyan sa ating karagatan, na kailangan nating mahalin po talaga yung ating karagatan na kung saan dyan tayo nabubuhay, dyan tayo kumikita. Ayan po ang ating kapitan, siya po yung aking kapitan sa light boat na siya maghahatid sa akin sa tabi para ako ay makauwi ng Pilipinas guys. Maaaring ito po ay late post ko na sa inyo may papalabas kasi medyo nag-crowded po yung aking pagpo-post ng aking mga videos na gigiliwan nyo guys. Kaya ito, late post po tayo guys. Ito po ay nung umuwi pa ako, no? Pauwi pa lang ako nitong nakaraan. So, pasensya na po, medyo na late po ito. So, ngayon yan, dito naman po tayo sa isang fishing boat. Kita nyo, nakahanda na dito yung mga kanilang itatransfer dito, mga empty drums at yung mga basura nila na accumulate dyan, na talagang kita nyo naman yung dagat napakalinis, napakalinaw. So talagang nape-prevent yung pollution dyan. Hindi talaga nagtatapo ng mga kasimangisda natin ng anumang mga kasira ng karagatan na siya nating pinagkukunan ng ating kabuhayan guys. So ayan guys, didikit din kami dito para kuhanin yung kanilang mga ipapadala sa tabi. So yun nga po ang light boat. Masabi ko nga sa inyo ulit, sila naghahanap ng isda, nagtuturo din sa mga ating fishing boat na may prospect dito. Yun po ang main purpose nila. Ito secondary na lang din po itong magdala sila ng mga kalakal or mga supply ng ating mga fishing boat. Kita nyo, tulong-tulong talaga sila. Habang naghahango itong isa, sila naman ay magta-transfer sa amin ng mga empty drums nila, at saka yan, kita nyo naman. So, dito po 24/7 ang trabaho ng mga kasimahang isda.
Siyempre, pagka kailangan maghango ng isda, tuloy-tuloy lamang para mabasyo ang kanilang bodega. Nang sa ganon, kinabukasan, may empty na bodega at mapapaglagyan ng kanilang mahuhuling isda, guys. Kaya naman, ngayon ay eto, nakikita nyo, talaga yung mga ginagamit natin dito, mga hydraulic, electricals na kaya walang kahirap-hirap guys sa pagta-transfer ng mga bibibigat na gamit, kita nyo naman. So ayan, ibang barko po ito, pero most of the personnel dito, kilala nila akong lahat. Kahit hindi ko sila makilala sa mga mukha-mukha guys, pag sinabing si Mangista o si Capnilo, alam na nila guys na ako yon. So ayan nga guys, at sabi ko nga na 2 days kami na maglalayag papunta sa Ley, Papua New Guinea. So medyo kita nyo naman maalon, magulong. So sana naman pagbigyan kami ng karagatan na makabalik sa Pangpang ng safe po kami guys. So ayan, at talaga naman, kita nyo, balot na balot yung basura, hindi po pwede yung magkalat-kalat dito. So kita talagang yung mahigpit yung policy dito ng bansa kung saan kami naroon para sa mga pollution yan, katulad ng basura na yan. So kaya guys, sana ganito rin sa atin sa Pilipinas, na yung mga ganitong mga basura ay napiprevent na kumalat sa ating karagatan. Nang sa ganun, maging malusog at malinis sa ating karagatan, magkaroon tayo ng isda. Kasi dito kita nyo guys, yung ultimo dilis hindi inuhuli dito. Yung pagkain ng isda, hindi pagkain ng mga tuna, ng yellowfin, hindi inuhuli dito. Kaya naman talagang napakayaman ng bansa dito sa isda, at talagang dumadayo dito ang mga malalaking isda para dito sila mamuhay. So happened na dito talaga yung fishing ground ng mga kasimang. Kita nyo, kumakaway-kaway pa isa nating kasamahan dyan. Nakita ako dito sa lightboat na ako ay pauwi na guys. So medyo pinasra ko lang dito guys ang movement kasi masyadong mahaba itong aking lightboat adventure 2. At sa mga nagtatanong po nga pala kung paano mag-apply, napakadami po nagtatanong, hindi ko nga po kayo masagot ng isa-isa. So doon na lang po kayo mag-comment sa post ko, doon po ako nagre-reply guys. Kasi ang dami ng PM, libong PM po, hindi ko man ma-open, hindi ko maisa-isa. Kaya kung saan na lang ko, wag na kayo mag-friend request sa akin guys. Yan, si Neo Pilali po yan, dinikita namin. Wag na kayo mag-friend request kasi puno na yung aking quota na 5,000. So sa ano na lang kayo mag-comment sa aking mga post at doon ako nagre-reply guys. So pasensya na sa inyo, sa ating mga followers na nangungulit pa rin sa paano mag-apply. Guys, yung maliit na kusina ni Ito, 16. nagluluto ng ating chief engineer si chief dito. engineer pa yung nagluluto ng ulam namin. Ito, miss na miss ko na to. Sabi ko, nakita ko dito. Nakasabit lang. Ayan, sabi ko, itong ulam namin ni Chief mamaya natin. Ayan, perfect combination. Rice, saka itlog, at saka ayan, hamot. Sa Batangas, hamot po yan. Sa tuyo or bulat, di ba? Ayan. Ito ang ating chief engineer taga Santander to, di ba? Santander Cebu, ayan guys. Yung chief engineer ba, taga pagluto ko ng ulam namin. Si Chief Cuerpo, ayan, kapatid ng isa natin kasama doon na Stefan, si Cuerpo, ang pangalan nito, si Edward, ayan guys. Maganda ulit kami guys. Ayan, maganda na naman, papunta na naman kami sa isang destination. Pag marami kami dadaanan bago kami makarating ng Ley. Sa dagat guys, oh. Magalaw sa lightboat guys, hindi katulad sa mga pangulong or sa ating fishing vessel, magalaw pagka sumasakay kayo dito. Kaya dapat mas maganda, kalmada yung dagat pagka sasakay dito para hindi nakakahilo. Pero sanay naman tayo guys sa ganyan. Didikit naman tayo guys dito sa isang lightboat pa rin. May kukunin pa rin yata dito. So talagang yung ating travel ngayon ay talagang maraming dinadaanan pagka papunta sa tabi ang isang lightboat guys. So kasi itong mga lightboat, bihira din tumabi ito pagka lang may gagawin silang maintenance o may kailangan ipaayos sa tabi or may deliver na supply, kukuha ng supply or kung may pasyente, yan guys. At daladala ng mga ganitong lightboat. Yan. Si Victor 92 guys, si Victor 92 kami titikitan ngayon. Come on! Right!
Buhay si mga isda talaga naman. Full of adventure experience guys sa dagat. Pagka sa fishing boat ka nakasakay. Para nakakahilo na kagad. Tignan mo, wala pa akong 2 oras yata dito, nahihilo na ako. O, tumatakbo yung pag-ibig, no? Hindi ko ilalim itong pagkadang. Yan, nakatikip na. Kaya makatangki naman pala kukunin dito. Kasi hindi dito oxygen para naman. Punta-punta dito kasi palit lang itong boat. Kaya ganyan, kailangan ng ibang machines. Ayan, alis-alis na, malapit naman. Mauga. Alis na kami guys, alis na kami. Yan, pupunta kami. Matakbo na. Pupunta na kami sa Kay Maribar naman kami pupunta guys. Pupunta na kami kasunod na. Ayan, nabuhay si Bang Isla. Kakain muna kami. Gutom na. Wow, ito masarap. 7:35 na lang kami guys. First meal natin dito. Sarap to. Napakasimple buhay yung kasbangis sa dito. Tuyo-tuyo lang itlog, napakasarap ng kain. Kaya tayo guys. Kaya tayo guys. Ayan. Sabay ko si Philip Engineer. Kain tayo kain. Ayan. Unang kain ko guys sa lifeboat. Ayan. Ayan na pa sa lake. Sarap na ulam namin. Kain tayo. Bukan natin o. Sarap yung ulam natin. Sarap. Ito yan. Tuyo at saka. Sarap. Nagutom ako ng nakamoy ko yung pilo. Sarap kumain. Nakakamay lang. Ito yung kinabukasan guys. Good morning sa inyo. Yan. Kita nyo. Tumatakbo rin ang ating lightboat ng 9 to 10 knots yan guys. Kung pabor, minsan umu-11. Kung malakas yung alon, so minsan 8 or 9 lang. So, ganyan po. Sa umaga, yan. Almusal na naman. Tinapay na. Kape-kape. So, nakikita nyo guys. Mabilis din tong lightboat natin kahit medyo kargado. Medyo condition pa rin yung ating lightboat guys. Kaya, okay na okay naman yung aming sail overnight. Nakatulog naman ako ng maganda, ng mahimbing. At sanay naman tayo sa maliit na higaan pagka nandito tayo sa laot. Kaya solve na solve din yung ating magdamag. At medyo kagandahan niya, makalmada. Napakaswerte nga po at kalmada yung ating paglalakbay nitong nakaraang yung gabi. Kaya naman, thank you Lord for the safe voyage namin. So, sabi ko nga sa inyo, ihahatid po ako papunta sa Ley, Papua New Guinea at doon ako mag-aeroplano guys. So, ayan. Diyan may nadaanan nga kami dyan na kawan yung pinost ko nung nakaraan. Hindi ko na isinama dito sa video at medyo masyadong hahaba yung ating video. Kaya ito na lang po ang pinakita ko sa inyo. So, maraming salamat po sa pagtangkilik po sa aking mga video at God bless po sa inyo. So, ayan guys. So, kita nyo yung mga basura. Talaga naman naka-intact dyan. Hindi po pwedeng i-dispose sa dagat guys. Ayan, ganyan po mga kasimang isda. Narito ako guys sa pinakaharap nitong lightboat sa proa. Kita nyo kung ganong kaliit lang ito. Ganito mga itsura ng mga lightboat natin. Ang trabaho ng lightboat guys is yan. Naghahanap sila ng kawan o grupo ng isda. Nagdi-deliver mga supply, mga langis, gasolina. Nagse-search din sila ng mga floating logs kung saan kung may silong, nagpahatid ng mga pasyente o pipick up ng pasahero
Ayan guys, kita nyo, ang iksi-iksi lang niya. So, malaking tulong po itong lightboat kasi ito yung pinaka-taxi namin dito. Transporter, siya yung nagta-transport ng mga kailangan ng mga fishing boats natin guys dito sa laot. So, ayan. Pag tagilid kami guys kailangan balance ang load niyan guys. Tingnan nyo, liit lang. Oh. Yan. Ilang metro lang ito siguro. Yan, good morning po sa inyong lahat. First day ng aming Good morning guys! Nakay tayo sa lightboat ngayon. Puti-puti ng buhok ng inyong kasimahang isda. Kaya lang po kalaki ang ating sinasakyan. Yan. Meron kami mga karga ng mga empty drums, basura. Meron kami kasamang pasyente, pasahero. Ayan, pupunta kami sa Ley, Papua New Guinea. Pauwi na kasi mga isda. Ayan. Ayan lang kaiksi. Nakakapanibago kasi tagilid. Kailangan kumapit tayo dito, baka malaglag tayo. Ayan. Tagapaghatid po ito. Ilang metro lang yung lapad tsaka yung haba nito. Pero malakas, nagsasaka ito ng mga drum-drum na gasolina, langis, mga asin, kung ano-ano po mga isya kinakarga dito guys para sa pangingisda dito sa PH.